Ayun. Okay. Morning ulit sa lahat. Morning po. Okay lang, sakto pa lang naman. Okay, so sino dito last time? Matthew 14. Wala si Gaya, no? Pero maiksi lang tayo nun eh. Title natin nun is sino magaling? Perfectly whole, lahat tayo ating ano na. Diba? Sabihin na tayo dapat kayo mga bilang mga bata, later matanda na kayo, di ba? Nakikita niyo ba yung picture nito kayo? May nanay, may tatay, may tabado, may professional. Nakikita niyo ba yung sarili niyo na gano'n? Hindi pa. Mabata pa eh. Hindi kayo forever, Kylie, maglalaro lang. Hindi forever yun, di ba? Kung ginagawa nanay-tatay niyo ngayon, kayo dapat. Kaya last time, dapat maging ano kayo? Perfectly whole. Hindi mo perfect na perfecto, pero matured. Okay? Yun yung naman natin last time. Kaya ano yung magpapamature sa inyo? Paano kayo magpapamature? Matututo, lalago, tatalino. Ano yung magpapatalino sa inyo? Ha? Go. Ha? Sige, tama. Sinabi mo. Lakasan mo lang. Ha? Alex. Sinabi mo din. Ikaw na daw. Salita ng Diyos. Totoo yun. Actually, yung inaaral niyo sa school, maganda naman yan. Pero may ano lang may hangganan yan eh. Diba? Yung math para saan? Para hindi ka man loko, di ba? Hindi ka rin maloko. Alam mo yung amount, mag-compute. Yan. So, yung science, ganun din. Lahat yan para maging maayos tayo mamaya. Okay, pero huwag ka manloloko. Okay, pero yun nga, bakit siya ba naloloko? Alam niyo ba i-impeach yung ating Vice President? Alam niyo ba yan? Sara Duterte, ini-impeach. Bakit? Sila ulo daw eh. Pag nanakaw, biruhin mo. Kumuha siya ng milyon-milyon na pera, tapos secret. Hindi ka kailangan malaman kung hindi naman sa kanya yun eh. Sa mamamayan yun, sa bayan yung pera na yun. Bakit niya sasarilinin? Ba? So maraming ganyan mga politiko, kasi walang pakialam. Ang naaral lang nila, science, math, politics, yun ang inaaral nila eh. Pero yung morality, what's good and evil, hindi nila alam. Diba? Mga sinungaling. Kung sana kayo, maggumagaling kayo sa math, science, hindi nawawala yung morality, no? Godliness. Okay, alam na kasi ngayon, morality, pero godliness, kilala mo ang Diyos, alam mo saan pupunta, alam mo saan galing, alam mo paano mo gagawin nyo, tatalino talaga kayo. Amen? Perfectly whole. Kaya ngayon naman, last week sino dito? Brother James, ano kayo sa ano, di ba? Umawit ata si Miriam, di ba? So, nanalo kasi sila. Sila yung niligtas ng Diyos. So, ngayon naman, ang title pala natin ngayon is, sinabasa natin kanina, mga kalaban to, no? Actually, nung nag-uumpisa tayo dito, puro ganun yung Matthew, iba natin eh. Mga kalaban. Sino kalaban ng Diyos? Ha? Satanas. Bukod kay Satanas, yung mga nasa lupa, sino? Mga taong, hindi lahat ng tao, di ba? Sino yung mga kalaban ng Jesus? Madalas, tayo, sino kalaban natin ngayon? Masasama, tama yun. Pero lalo na yung mga false teacher, false churches, yung mga kulto, tawag natin doon. Ibig sabihin, kunwari Kristiyano, hindi naman. Delikado kasi ginagawa nila. Hindihan niyo ba yun? So supposedly, madaling mag-ano kami, di ba? Weekly, nag-resolve meeting kami. I-refresh namin, di ba? Kaya kayo, ligtas na kayo. Di ba kasi Aaron, kailangan follow ko eh. So ba, kung ligtas si Alex, ligtas ka na? Anak ka na ng Diyos? Hindi mo na, no? I-renew natin yan, ha? Mamaya, ano ko. May type tayo.
So, pinipreach yung salit si Athena. Ligtas ka na ba? Ayan. So, parang ginawa mo para maligtas. Ha? Malimutan mo na. Ano? Tinanggap ang? Si Mike, ligtas ka na ba? Anong ginawa mo para maligtas? Tanggapin yung salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Specifically. Madami ito eh. Yung iba sa Bible kasi kapal to, di ba? Iba tinuturuan ka para maging matalino, maging mga Diyos, maging masipag, matapat. Pero yung specific na pinaka-importante, para maligtas. So ano kailangan mong tanggapin sa salita ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan. Tama. Sino yun? Si Jesus, Panginoong Jesus. Siya yun. Siya namatay para sa atin, so dapat kasi lahat tayo sa impyerno. Okay? Kasi makasalanan tayo, ayaw ng Diyos na kasalanan. Pwede pa tayo sa langit, basta-basta, hindi. Pero si Jesus ngayon, yung nagbayad ng kasalanan natin, okay? Tapos, ngayon, bayad niya yung ating kasalanan, yung kaligtasan, regalo, kailangan mo lang ay tanggapin, paniwalaan. Okay, si Jesus, tanggapin si Jesus, manampalataya, tumawag. Ginawa mo yon, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Okay, anytime patay ka, kaya sigurado na sa langit, nalala niya na. O, yun yun, okay? So, ba't ako napunta doon? Nalimutan ko tuloy. Dahil sa mga false prophet, ito mga false prophet yun, lilituin ka. Kaya pag nag-soul meeting kami, nakausapin ko yung madalas Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, yun yung matitindi. Ang hirap na usap. Kasi iniisip lagi nila, ay dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Bakit? Diba? Ba't gusto mong mamatay ka sa impyerno? So kung mali tinuro niya, mali yan, delikado yan. Kaya ang Bible para madaming warning at katuruan. Bago mo matutunan kasi katotohanan, kailangan sabihin mo muna yung mali. Para maintindihan mo yung totoo. Aralin natin ito yung mali, ito yung mali, ito yung mali, ito yung mga false prophet. Ma-appreciate mo yung tunay. Ganun yan. Kaya ngayon, tuloy na tayo dito. Okay? Sabi dyan, ito mga scribe and Pharisees, hindi naman position lahat yan, pero karamihan, kasi may iba silang tinanggap eh. Marami din dyan tumanggap sa Panginoon, pero karamihan hindi. Kaya ito yung sinabi kay Jesus. Pansinin niya, kaya ito intindihin, mababaw lang ito eh. Malalim na mababaw. Okay? May dalawang, sasalarawan ko para sigari, ito, nire-represent ng remote control is mga false teacher, okay? Saka false churches. Okay? Represent lang. Ito yung tunay na mga tagapagturo, tunay na salita ng Diyos. Okay? Para pagdinin ako. Alam niyo na. Ngayon, may maling katuruan itong mga ito tinuturo. At tinuturo nila, sabi dyan, tinatanong ba naman si Jesus, ba't yung mga tagasunod mo? Hindi sumusunod sa tradisyon. Alam niyo ba yung tradisyon? Yung nakasanayan na bakit ka nagsasign of the cross? Catholic. Kasi nakasanayan na, kaysa tama daw yun. Wala naman sinabi sa Bible na gano'n. Ano pa? Bakit ka nagsusuot ng palda yung babae? Kasi yun naman talaga dapat sinabi sa Bible yun. Dapat ang babae palda talaga. Alam niyo ba yun? Okay, sinasabi ko na sa inyo. At mahaba, hindi maiksi. So kaya pag nakasanayan mo, maiksi ang shirt mo, kaya pantalong ka, babae ka, ang sa'yo okay na yun. Eh, nakasanayan mo na eh. Hindi lahat ng nakasanayan tama, hindi lahat ng kasanayan mali. Okay? So may nakasanayan tayong tama, may nakasanayan tayong mali. So kaya tukuyin, ano ba yung mga tradisyon na maganda, ano yung mga tradisyon na hindi maganda. Pero dito, tinutukoy talaga ni Jesus, ang pinag-usapan tradisyon dito, hindi maganda. May maganda, pero may hindi maganda. Tapos pansinin nyo ha. Kasi tanong nila kay Jesus, ba't hindi kayo sumusunod sa tradisyon? Ano mga tradisyon ng mga Pilipino na nakasanayan niya? Mga fiesta, Christmas, bagong taon, okay, iba dyan okay lang, iba hindi.
Dapat alamin mo kung ano yung sa Diyos at sa hindi. So, pero specific na pag-aaralan natin, yung paghuhugas daw ng kamay. Maganda mo maghugas ng kamay? Depende, di ba? So, madalas yes, kasi para malinis yung kamay mo. Bago kumain, di ba? Pero pansinin nyo dito, iba yung context. Kasi pinapagalitan nila si Jesus kasi yung mga tagasunod ni Jesus, hindi ganun kadalas gusto nila madalas talaga. Tama naman yun. Kaso, again, may context dito na iba. Pansinin natin. So, sumagot si Jesus, and he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Nakita nila yan? Yung tradition daw nilang hindi maganda, ginagalit nila ang Diyos. Okay? So may mga, sabihin natin yung mga hindi magandang tradisyon, katulad nga, yung dati talaga, sa Pilipinas, kahit saan, ang babae nakapalda yan. Yun talagang tradisyon na maganda. Pero nung nauso na yung maiksing short, pantalon sa babae, maiksing gupit sa babae, mahabang buhok sa lalaki, madalas nagpapaganyan, Hollywood naman yan eh. Pero hindi talaga kaibig-ibig yun. Di ba, mga lalaki gusto mo magpa-long hair tayo, gagawin-ganyan ka ba? Di ba, mga bakla nun? Pero yung tradisyon kasi nababago yan. Depende sa society minsan. At yung sinusunod nila. Kaya, sabi ni Jesus, itong mga taong to, mayabang, pinapansin nila yung maliit na bagay. Okay? Tingin-tingin dito ha, para nakikita yung action ko. Yung maliit na bagay, maghugas ng kamay, maganda sana yung kaso maliit na bagay kumpara sa mga spiritual na bagay. Okay? Kaya ano yung sabihin ni Jesus dito? For God commanded, may example siya na hindi sinusunod ng mga scribes and Pharisees. Sabi dyan, honor thy father and mother. Alam niyo ba yun? Pangilang commandment yun. Nakakalito kasi yung Catholic, iniba yan eh. Pero yung 1, 2, 3, 4, pang-5 yan. Okay? Yung totoo sa Bible. Okay? So, inutos ng Diyos. Pag sinabing honor thy mother and father, sabihin doon, papanakalan mo sila, parang gano'n. Nakagalangin. At hindi lang yun, talagang binibigyan niya. Ino-honor, kahit yung mga hari, binibigyan niya ng regalo. Hindi ng regalo. Pero ang ginawa nila, hindi naman gano'n yun. Regalo lang yun, kung meron, wala, okay lang. Mali yun, di ba? In-honor, so hindi nila in-honor ng kanilang mga magulang. Ang ginawa nila, pag hindi mo sinunod yung Diyos, inutos ng Diyos, hindi mo sinunod, anong ginawa mo? Ang sinunod mo yung tradisyon ng tao. Okay? Masinunod mo, sinong masusunod dapat? Ang Diyos o ang tao? Bakit? Eh, tao ka, di ba? Sino dapat masunod? Ang Diyos ang tao. Bakit ang Diyos hindi tao? Mas makapangyarihan siya, mas matalino siya, siya yung authority, di ba? Siya nakakala, mas mabuti sa'yo. Ba't di mo siya usundin? Sundin mo para mapabuti tayo lahat. Amen? Ikaw, pati yung mga nakapaligid sa'yo. So may mga tao kahit sa panahon natin ngayon, ito dapat mga tao, alam nyo na to kasi darating kayo sa ganyan eh. Alam ko yung iba sa inyo hindi na umatin, yung iba dito, bakit? Kasi ganoon din ako dati. Kasi yung oras mo, gusto mo sa'yo lang, di ba? Gusto mo maggala, maglaro, magtumulog. Kasi gusto mo sa'yo, kasi ikaw yung mas tinataas mo yung sarili mo. Eh sino dapat mas mataas? Ang Diyos o ang tao? Yes. Dapat. Pero tayo minsan, tinataas na, kinapantay mo pa. Dapat hindi ka na mapapahamak tayo pare-pareho doon. Kaya nga, naalala ko tuloy, alam nyo ba bakit yung number daw ng tao is, si Antichrist, kilala yung Antichrist, yung dating na loko-loko talaga. Antichrist, ang tawag doon. Ang number daw niya ay 666. Bakit? Sabi doon, it is a number of a man. Meron itong mga tao ngayon, mahihiyamang talino. Ang tawag nila sa sarili nila, humanist. Sabihin, makatao kami. Eh, sino ba di makatao? Pag maka-Diyos ka, makatao ka rin eh. Amen? Pero tama. Tinataas mo ang Diyos, yung tao dito lang. Gusto mo mapabuti ang tao,
Pero ang Diyos ang unang mong susundin kasi mas nakakaalam siya na mas mabuti at masama eh. Pag sinabi mong susundin ko ang tao, yung Diyos, babaliwalay ko. Sino tao ang susundin mo? Sarili mo. Mga Amerikano, mga Hapon, sino? Diba? Nakita niyo, ang tao hindi naman siya supreme eh. Ang Diyos ang dapat masunod. Kasi isa lang yung sinabi niya, hindi niya inuupo sarili niya. Hindi siya nagkakamali, hindi siya magkakamali. Hindi yan? Kaya itong mga humanist na to, tao lang dapat masunod. Sino tao? Malabo yun. Niloloko nila yung sarili nila. At kaya kahit sa pag-attend, sa kahit anong inaaral nyo, pag may sinabi sila, saan ang galing ang tao? Sa unggoy po. Yung mga textbook nyo, yung ganyan nakalagay, sa unggoy daw tayo nang galing. Sabi ko, ikaw unggoy. Hindi sabi ang teacher ng gano'n ha, pero hindi totoo yun. Sabi sa Bible, ang tao ginawa ng Diyos. Una si Adam and Eve, and then anak-anak na tayo natin. Hindi tayo galing sa unggoy. Amen? So itaas mo yung salita ng Diyos. Hindi yung traditional kung sinong tao man yan. Kaya sabi ni Jesus dito, ye hypocrites! Alam niyo na hypocrite? Ayan, ano hypocrite? Hindi lang basta sinungaling to eh. Pag sinabi hypocrite, sinasabi mo ganito, pero actually hindi. Madalas sa hindi, sinasabi mo, ganito dapat, ako'y makatao, wala mga tao, mapabuti, kabutihan ng mamamayan. Hindi mga politiko, di ba? Pero bandang huli, hindi pala yun na nasa utak nila. Baliktad, gusto ka lang perahan or something. Gusto kong kutuin. Pero yung mga hypocrite sabi, ganito yan, hindi pala. Kaya sabi dito, Jesus, si Jesus nagkasalita dito, the hypocrites will did Isaiah's prophesy of you. So kilala na ng Diyos itong mga to. Tayo din. Hindi ka huwag ka magsinungaling sa Diyos. Okay? Lord, kaya hindi ako matin kasi may sakit yung ngipin ko dito. Next week, ngipin ko naman dito. Next week. Huwag ka magsinungaling sa Diyos. Amen? Alam na ng Diyos, sabi dito, hinulaan na, alam na ng Diyos, yung mga tao, ganitong klase, sabi dito, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor at me with their lips, but their heart is far from me. Paano ba dapat maglingkod at itaas ang Diyos? Paano dapat? Kasalita lang ba? O, tinaas ko na ang Diyos, kumanta na ako eh. Kakasala na ulit ako. Hindi ganoon. Ang gusto na Diyos, kasi alam niya lahat, gusto niya nakikita niya sa puso mo, gusto mo siya, gusto mo siyang sambahin at sinasamba mo siya, pinaglilingkuran mo siya, at gusto mo rin siya paglingkuran. Intindihan mo yun, nauna yung puso. Hindi yung punwari, gano'n yung mga hipokrito, naglilingkod, bandang huli, sa sarili pa naglilingkod. Mag-ginawa ng example, parang napagin ko na kanina eh. Parang bebenta ko si Aliyah ng, vitamins. Bay, ito kailangan mo itong bay para lumusog ka. Ito pa, dapat marami, dapat araw-araw ka ng vitamins. Kasi mahal na mahal kita, gusto kong malusog ka talaga. Niwala ba kayo doon? Yung iba siguro totoo, pero karamihan dyan, hindi. Pag bumili ka sa akin, ako yung yayaman. At saka yung vitamins, pwede ka naman kumain ng mga masustansyang pagkain. Hindi mo kailangan ng vitamins. Ito may hypocrisy doon. Ganito yung ginagawa itong mga to. Kunwari lang, praise the Lord, Jesus, Jesus. Hindi naman sinusunod si Jesus. Ano nangyari? Example lang na madalas siya kasi mga Pentecostal yung mga kunwari talaga, mga OA yan eh. Kaya yung mga Baptist, sinasabihan nila, ganyan lang kanta nyo kami, lulundagan kami. Yung sinasabi ni Jesus, puro bunganga lang kayo. Dapat sa puso. Kaya ang example lang na madalas siya mga pastora. Sa Bible, napakalinaw niyan. Walang pastora, lalaki ang pastor. Amen. May anak, may asawa, maayos. Yan, yan ang pastor. Kasi may pastora, hindi. Kung hindi nila sinusunod yun, ano pa iba nilang hindi sinusunod? Diba? Ang Catholic, ganun din. Sinabi na huwag kang gagawa ng mga revolto. Gagawa pa rin. Napakalinaw na nun, paulit-ulit, nakakaano na nga eh. Paulit-ulit sa Bible, huwag kang gagawa, huwag kang sasambahin iba, ako lang sambahin mo. So may mga tao gano'n, mag-ingat daw tayo. Amen?
Ingat kayo dyan. Kaya sabi niyo, Pastor, siraan mo na yung iglesia ni Manalo. Eh, yun talaga tinuturo nila, mali. Ano gusto mo sabihin ko sa iyo? Yung totoo, para hindi ka maloko o maloko ka. Gusto mo maloko, taas ang kamay. Gusto maloko. Sino ayaw magpaloko? Paano nyo malalaman na hindi kayo, paano kayo hindi maloloko? Dapat alam nyo yung katotohanan, tama't mali. Alam mo yun, may mali yun eh. Sinabi ng iglesia ni Manalo, si Jesus daw, tao lang, may mali yun ah. Hindi ka pupunta doon. Eh hindi, yung iglesia ni Manalo, kaya nagpapatayo nga ng malalaki para kay Kristo daw eh. Kaya sabi lang nila yun. Naintindihan nyo na? Yung tao, sa Diyos. Yung sa Diyos, alam yung salita ng Diyos. Yung hindi sa Diyos, kunwari lang. Napakit ko na ba yung title natin? Hindi pa, no? Ang title natin ngayon is Blind Leaders of the Blind. Mga bulag na inaakay kapwa bulag. Nakita na ba yung bulag? Yung bulag, nakita na kayo? Nakita ng bulag? Yung bulag, nakita ka? Eh, siyempre, yung bulag nga. No? So, anong ginagawa ng bulag? Oh, may stick yan, di ba? So, kailangan laging alala yan. Alam niya ba kung siya pupunta? Hindi, kasi hindi niya nakikita eh. Eh, paano pag inakay siya ni Yumi? Siyempre, hindi siya malalaglag, di ba? Eh, paano pag bulag din yung bulag din si Yumi? Patay kayo, pareho, sabay kayo. Ayun na sinabi ni Jesus dito sa mga kulto. Bulag sila, inaakay nila bulag, saan sila malalaglag? Mamaya pa pala yan, no? Well, anyway, ito sabi dyan, ha? Mamaya punta tayo sa bulag. Pero, subtitle pala nito, The Cult's Obsession, The Cult's Obsession for Traditions. Okay? Yun ang subtitle natin. Pansinin niyo yan, lahat ng kulto ganyan. Catholic lalo na, yung Iglesia Manalo, bumabalik din yan sa mga tradisyon. Ay, bawal kumain ng baka, bawal kumain ng ganyan. Ay, di, baboy pala. Dugo, ganyan. Puro silang tradisyon eh. Hindi sinusunod yung Bible. Eh sabi ni Jesus, but in vain, pag sinabi in vain, walang kwenta. They do worship me, teaching to doctrines, the commandments of men. Yun yun. Sa halip na ituro mo yung Bible, magtuturo din sila. Kaya may Bible din sila, pero ang nasusunod yung tao. Hindi nyo ba yun? Ay, katulad nga yan, yung sa pastora. Hindi nila nakita sa Bible yun. May nagturo sa kanila nun. At mas tinaas nila yun. Ay, tama naman si pastora, tsaka si ano eh. Okay lang to eh. Kasi sabi nito, sabi ni pastor, kasi hindi sinabi sa Bible. Eh, sinabi sa Bible, mali yan. Sino susundin mo? Sino susundin mo? Pakilakas, dahil sinusundin nyo. Dapat Bible. O sinabi sa Bible, huwag kang gagawa ng idol. Sabi ng Bible, sabi ng Catholic, okay lang yan. Hindi namang, sino susundin mo? Dapat Bible. Ano ba? Hugas ng kamay. Kunwari, gutom na si ano. Ito, gutom na si Realin. Talagang, ano na. Eh, walang tubig, pero may pagkain. Papakainin mo lang si Realin. Eh, hindi na hugas ng kamay. Bahala siya mamatay. Ano ba yan? Hindi. Kasi may mga bagay na mas mahalaga sa ibang bagay. Kaya tuloy lang natin ito, ha. Sabi ni Jesus, itong mga to, sumasamba sila kunwari pero walang kwenta. Kasi tinuturo nila yung katuruan lang ng tao. Pag sumasamba ka sa Diyos, Diyos ang sundin mo. At nagtawag pa siya. Hindi sa gustong pahiyayin mo, pero ina may parang gano'n eh. Kaya sabihin sa akin, basta parang pinapahiya mo naman yung mga ibang ano eh. Ito ginagawa ni Jesus, oh. Nagtawag pa siya. And he called the multitude and said to him, hear and understand. Not that which go into the mouth, defileth a man. Sa Tagalog, nakinig ba yun? Hindi raw nakakadumi sa atin yung mga pumapasok sa bibig, sabi ni Jesus. Totoo ba yun? Eh, pastor, alam ko may mga germs, di ba? Mali ba si Jesus? Parang, di ba? Pero hindi. Bakit? Kasi, kinukumpara niya to. Meron siyang gustong ituro sa atin.
Yung ibang tinuturo ng tao, tama din. Kaso mas mahalaga yung tinuturo ng Diyos. Ngayon, ang ginagawa ng mga to, ay maghugas ko muna ng kamay, tama naman sana yun eh. Pero hindi mas mahalaga pa yun dito. Ngayon, mamamatay ka na, hugas ka pa ng kamay. Kasi nasabi niya ngayon, mas hindi naman actually ang nakakadumi sa atin, ang tinutukoy niya dumi dito, spiritual na. Mas mahalaga, okay? Ano daw yung mas madumi? Kunwari, ito sa inyo. Kunwari lang ha, kunwari, nakakita kayo ng babae dito, ang... Sino kilala niyo ano? Iba sa'yo, baka nakikinig kay Taylor Swift, kilala niyo ba yun? May kilala kami dito, ayaw nang umattend dito, pero, oh, Taylor Swift, kakanta pa sila, Taylor Swift. Kilala niyo ba si Taylor Swift? Kilala niyo yan, di ba? Kunwari nakita niyo si Taylor Swift dito, ang linis. Di ba? Puti na, di ba? Linis niya, naligo, nag-lotion, nag-alcohol. Malinis ba si Taylor Swift? Sa labas, sa labas. Pero sa loob, di ba? Bastos doon eh. Naisip niyo ba yun? Nagpo-concert, nakapanty lang. Sinaulo yun. Ay, Pastor, idol ko yan ha. Huwag mo na idol yan. Amen? Bastos yun kahit tayo yun. Sakay naman tanong. Eh, ba't Pastor, gano'n ba't inaalaw sila? Walang pakialam sa batas yung mga yun. Pera yun. Tsaka yung nagpupudos yung kanilang ginagawa, mga sila ulo. Maniwala kayo. Oh. So nakita niyo sinasabi ni Jesus ngayon. Kahit malinis siya, nag-alcohol, mula ulo hanggang paa, alcohol. Okay? Malinis, mabango. Pero sa Diyos, mabaho siya. Kasi bastos. Amen? So malinis pala ngayon sa Diyos, spiritual. Kasi daw, hindi tayo dumudumi kasi nakinakain natin. Hindi kasi, alam niyo ba sa science, yung ating bibig, tsaka yung ating tiyan, may panunaw yan eh. Kahit gaano kadumi, huwag naman kayo madumi-mudumi ha. Pero yung mga bata, kahit kumakain minsan yung ano yung madumi, bakit boy pa rin sila? Kasi ang Diyos, binigyan tayo ng ganun. Yung mga germs, tinutunaw ng, ano yan? Acid natin dito. Tsaka dito pa lang sa ilaway natin. Alam niyo ba yun? So, yung sabihin, totoo yung sinasabi ni Jesus, di ba? Kasi hindi naging bastos si Taylor Swift dahil kumain siya ng pupo. Hindi. Kaya siya naging bastos, meron siyang mamaya sabihin, no? So ngayon, mamaya ipapaliwanag. Pero ito naman, sabi dito, then his disciples said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard thy saying? Sa Tagalog, Hoy, Jesus! Alam niyo yung offend? Nasaktan sila, Jesus! Ang tindi mo naman, Jesus, ba't mo sinabing basto sila? Ako sigurado ko marami nila open din sa inyo. Lalo yung mga ayaw ng matin, hindi ko sinabing gano'n na, pero malamang yun. May narinig silang sinabi ko, katotohanan na naman, tapos bakit sila ma-open? Ayoko na dyan. Diba? Tama mali. Alam niyo yun. Ito si Jesus, may na-open din siya. Pero sabi ni Jesus, ano? But yan is every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Sa Tagalog, may mga tagapagturo, hindi ang Diyos daw ang plant. Ibig sabihin, hindi siya yung tatag. Yung mga iglesia ni Manalo, ganyan ang paya pangalan. Kung yung iglesia talaga ni Manalo, kasi nabasa kami sa Bible, pero mali-mali paliwanag nila. At hindi sila yung nagtatag niya, kasi si Manalo nagtatag noong 1904. Bago lang yun. Nakikinig pa ba kayo? Ano yung tinatag ni Jesus na church? Yung may pastora? Ganun ba yun? Siyempre hindi. Kasi sinasabi malinaw sa Bible, walang pastora, pastor. Okay? Kasi sino yung tinatag ng Diyos na church? Yung mga tama pa rin yung turo. Di ba? Kahit tingnan mo ano ba tinuturo niya, lahat nasa Bible, nalamang yun. Kasi pinasa-pasa naman yun eh, di ba? Yung mga pastor pasa, missionary, namamatay naman lahat yan. Pero yung paturuan na salita ng Diyos, hindi yan namamatay. Lalo pag pinasa mo, at nilinis mo, ibig sabihin yung mga sinasabi nilang mali, hindi yan, mali yan. Lalong magiging puro yun, makakarating yun hanggang sa kung saan, kung kailan, no? Kaya sabi dito, mag-ingat ka. Kaya winawari ako na agad kayo, huwag na kayo sa mga hindi totoo. Diba?
Alam niyo ba yung iba kaya gusto sa iglesia ni Manalo kasi ang ganda ng kapilya. Ay, may kaibigan ako dito, may kamag-anak ako dito. Sinasabi ni Jesus, pag hindi tinanim niya ng Ama, bubungkalin lang yan. Ibig sabihin, mawawala lang yan. Gusto mo ba andun ka pag ginawa yun ng Diyos? Na-dissolve. Meron kami kilalang church na mga Pentecostal, na-dissolve eh. May building kasi lang sarili, pero walang tao. Kasi wala na, ang church talaga yung tao. Pag wala rin tao, wala nang gana, wala rin pastor din, wala na rin, nag-business na lang. Wala na yung church. Bakit? Hindi tinanim ng Diyos. Yung Catholic pastor, matindi yan, di ba? Kasi mali-mali na nga eh. May time na bubunutin din ng Diyos yan, kaya sabi ko sa inyo, itanim nyo na yung sarili nyo, patanim na kayo sa Diyos sa tamang. Saan kayo papatanim? Sa lupa. Literal, yun. Saan kayo magtatanim? Ibig sabihin, parang sinabi sa Psalms 1, di ba? Blessed are the man. Ano natin? Saan kayo dapat itanim? Yan yung mga blessed man yan eh. Kaya sabi dito, siya daw ay magiging, pakibas niyo, ready, go. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Di ba? Pag ikaw daw, tao yung tinutukoy dyan ha, hinahalin tulad lang tayo sa halaman. Ang pinagpala daw na halaman, yung namumunga, hindi natutuyo, anong klase daw ito? Yung blessed man, hindi lumalakad sa ungodly counsel. Saka sa mga kasalanan, nakita mo lang mali, doon ka palalakad, doon ka natatanim. Kung alam mo mali, kung ano pa niya kulto na yan, huwag ka na doon, iwas ka agad doon. Sabi, mali yung tinutulong niya eh. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? And his delight is in the law of the Lord. Kaya sabi sa inyo, mahalin niyo yung salita ng Diyos. Pag hindi niyo mahal yung salita ng Diyos, anong mahal mo? Either tao, sanlibutan, diba? So, piliin natin ang Diyos. Kaya sabi niya, mamaya, pag ikaw daw parang ganyang halaman, pagyayabong ka. Itong mga po, matatibay na yan. Kasi iba, walang bunga. So, gusto natin, tayo yung Kristiyano, mabunga. Mga soul winner yan. Amen? Amen. Na. Okay. Yan, ulitin ko ha. Si Jesus ang nagsabi niyan. Ano gagawin natin sa kanila, Pastor? Pasabugin na natin. In a way, turo yung totoo. Okay? Para yung mga tao, kahit pagturo sila ng mali-mali dyan, matatawa yung mga tao, ay, mali yun ha. Ano sabing tunay kayo? Sabi sa Bible, nabasa ko, walang may bulto. Galit ang Diyos sa bakla. Galit ang Diyos sa ganyan. Bakit kayo may ganyan? Ay, ganyan? So, in a way, pasabog na natin sila. Pero, sabi rin ni Jesus dito, let them alone. So, minsan, pag talagang ayaw makinig ng tao, hindi mo pwedeng pilitin. Huwag mong pilitin, hindi mo kailangan pilitin. Naintindihan? Kaya ganun ginagawa rin dito, i-preach natin ang katotohanan sa lahat. Pag ayaw, huwag. Pag gusto, turuan. Nakita niyo yan? Ganun tayo. So, bakit daw? Si Jesus nagsabi dito. Sabi ni Jesus, sila nga yung mga bulag na nag-aakay ng bulag. Kaya yung sasabi ko kanina. Kaya hindi nila alam kung saan sila pupunta. Tanongin mo yung pare, yung ministro, yung kung sino man yan, si Soriano. Sa langit ba kayo pupunta? Paano tayo punta sa langit? Magpakabuti ka. Sablay. Kaya tanongin mo yung pare, sigurado ka ba, Father, sa langit ka? Ano sasabihin nila? Walang nakakaalam. Dapat makatapat ka lang. Si Paul, alam ni Paul eh. Tinuturo nga natin yan eh. Kaya bulag talaga, hindi nila alam kung saan nila yung tao. Father, saan tayo? Hindi mo rin alam? Bakit hindi mo alam? Saan ako yung Father, saan kami? Hindi rin pala alam eh. Patay ka. Kaya ang galing ng mga ni Jesus, banat ka dito eh. Tingnan mo, alam niya ba? Tanungin mo lang. Subukin mo rin, alam niya ba talaga?
yung ibang baptist na rin, ibang ano din, evangelical, nagtuturo ng tama, tapos may mali bigla. Mag-ingat din kayo doon. Nakikinig pa ba kayo? Amen. Yan. Kasi daw, ipa-blind lead of light, alam niyo na. Buti na sanang padadapa lang. Eh, kung malaglag, sabi niya, they shall both fall into the ditch. Malalaglag yun, hindi nila alam, kapahamakan pala yun. Hindi nila alam, ang piyerno pala yun. Makita niyo ba yun? Kaya huwag kayo magtitiwala sa bulag. Sino papaakay sa bulag dito? Pupunta ako sa kanto, may bulag ba dyan? Mapaakay ako. Wala magpapaakay sa'yo sa bulag. Unless, bulag ka din. Di ba? Kasi hindi mo alam, may bulag pa rin nag-akay kasi bulag ka rin. Nakikita nyo? So spiritually, ganoon dapat tayo, huwag kang tiwala sa bulag. Alam, makikita mo naman yun eh. Wala siyang confidence sa pinagsasabi niya. Nasa Bible yan, tinignan mo, hindi naman yun. Diba? So mag-ingat kayo. Tapusin natin ito, sabi niya, Peter, ito si Peter, matagal na sumusunod kay Jesus. Ano kaya sasabihin ni Peter? O, tingnan natin. Declare unto us this parable. Ibig sabihin, Lord, ano yung sabihin nun? Ano hindi naman ni Peter? Hindi. Ibig sabihin na naman yan, another example, kaya mag-ingat kayo, hindi lahat ng matagal na, naiintindihan na lahat. Kaya dapat tayo sa church, nakita nyo naman, wala tayong supply dito every week, lagi kami dito, hindi pwedeng wala. Kasi alam ko, baka natuto kayo ngayon, next week, hindi kayo nag-church ng mga 2 buwan, naku, dami na nakalimutan. Amen? Amen. Iba sa'yo tumanggap na, hindi na naman ligtas, hindi na, nakalimutan ko rin. Si Peter, ang tagal niya na kasama si Jesus. 3 years and a half. At ang matindi sa kanila, araw-araw silang magkasama. Pati pagtulog, pagkain. Pati hindi alam ni Peter. May mga bagay na hindi nakakaalpa sa atin eh. Ibig sabihin na, yun pa yun. Yan. Kaya kung nag-aaral ka talaga, dapat nakatuto ka. Amen? Parang ganito kayo, alam ko agad sa inyo kung sino yung nakatuto, hindi eh. Kaya nga para itanong ako sa inyo eh. Kung nagmomonolog lang ako dito, wala kayong makukuha. Hindi kayo mag-iisip. Hindi dapat ganun. Okay? Kaya sabi ni Jesus, ano? Hindi mo na naintindihan? Ngayon, pinaliwanag niya na. Malapit na tayo. Do you not yet understand it? Hanggang ngayon ba naman hindi mo naintindihan? That whatsoever enter into the mouth, ano yung parable kanina? Yung mga kinakain daw dati, hindi nakakadumihan. Kasi nga, tinutukoy niya spiritual. Okay? Taylor Swift, alala niya? Kahit alcohol na, wala, madumi pa rin. Kasi nga daw, yung kinakain mo, alam mo na, ilalabas mo rin yan, di ba? O nasa na kinakain mo, nakadumi ba yun? Eh, Diyo, kasi ilalabas mo rin eh. So again ha, may tama din sila, pero tinutukoy ni Jesus ngayon, ganito, mas mataas, nakatotohanan, spiritual. Kaya ito yun, ang ibig sabihin, but those things which proceeded out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. Ang nakakadumi sa iyo, yung lumalabas sa bibig mo, kasi yan ay nanggaling sa puso mo. Pag may sinabi kang bastos, kung may napanood kang bastos, may nagkwentuhan kayo bastos, iisip ka ngayon, no? Ikaw kwento mo din sa iba ba yun? Sana hindi na. Pero pag kinuwento mo, nagsinungaling ka din. Nakita mo, kung nagsinungaling to, kumita ng malaki, nagsinungaling lang. Kasi Taylor Swift. Diba? Milyon-milyon ang kinikita nun. Kaya nga hindi nag-concert sa Pilipinas kasi ay sayang yung oras ko dyan eh. Kasi hindi naman ganun karami yung, maliit daw yung ating concert hall dito. Hindi, no? Yapak. So yun, so ngayon pag nagpakita na si Taylor Swift na kaya, ginaya mo naman, doon ka daw magiging madumi. Yun ang sinasabi ni Jesus. Nakita nyo na. So dapat alam natin yung masama at mabuti, huwag natin iwasan yung masama, para hindi tayo magsinabing defile na dumihan. Ayaw natin na madumi, lalo sa puso natin. Amen? Ano nakakadumi sa puso natin? Yan, mga kabastusan, nakwento lang sa inyo, napanood mo,
May nakita ka na nagsinungaling, di ba naman, nangiinggit, di ba? Alam niyo ba, nagkaroon ako ng gantong bahay kasi hindi mo nasabihin ng loko siya eh. Hindi nasabihin siya yung tahasan yun. Pero pag nagpapainggit yan, di tama yun. Kung ikaw binigyan ka ng Diyos ng kunwari, magandang buhok, magandang sapatos, hindi yan pinagmamalaki, gamitin mo na lang. Amen? Hindi mo kailangan pagmalaki, nakita na nga namin eh. Inggit na namin, siya mapainggit mo pa. Ganun yung mga insecure yung mga ganun tao. At may binabalak sa'yo, parang kanina nga sabi siya vitamins, ganun ginagawa niya mga yan eh. Nakita mo ako, malusog ako. Eh dami kong kilala kayo, ayoko na lang kasarin eh. Dati binibentahan ako, yung bumilig ako, bahala ka sa'yo, baka kalusugan mo. Ngayon, siya yung may sakit. Ano nangyari? So nakita niyo na, mga bata, maganda yung, alamin niyo rin kung tama yung tinuturo ng mga tao, sundin niyo. Pero pag sinabi niyo ng Bible, malinaw, ito ay mali, ito yung dapat lalo mo. Katulad niya, pwedeng magsabi sa inyo, ay punta na kayo sa amin dito, nagtuturo din kami ng Bible. Saan kayo mapunta? Meron dating umatin dito, akala ko okay na eh. O dito, mag-Bible na tayo. Ay, sorry pastor, nanonood na ako ng live eh. Bible 10. Kaso di ka naman nakikita niyan eh. Di ba? Pwede ka magkunwari, amen ka sa kwarto mo, amen. Ano yun? Pagpanggap yun, hypocrisy yun. So dito ka pumunta. Magkaalaman tayo. Nakuha na, patapos po tayo. Bilis ko nga eh. Bakit daw nakakapagpadumi ang mga sinasabi nating masama? Sabi nito, for out of the mouth proceeded evil thoughts, murders, adulteries, nakita niya, lahat na ng masama, bastos, thefts. Isasabi siya, nagpapainggit kanina. Bakit nagdadakaw yung iba? Eh kasi nakita ko yung kapitbahay ko, wala ako nun, siya meron. Eh gusto mo magdakaw ngayon. Hindi mo alam, pwede ka nang magkaroon o pwede ka magsipag. Diba? Magtiwala sa Diyos, pagpalain ka ng Diyos, siya nagbibigay niyan. Hindi mo kailangan magnakaw, false witness. Ba't ka sinungaling? Kasi nakita ko sa'yo, galing magsinungaling. Oh. Naniwala naman yung galing niya magsinungaling. Oh. Sino mahilig mag-magic dito? Dami niya sa pin ko eh, magic. Uy, nawala. Hindi ko lang, puro daya lang yun. Binuhos yung asin, oh. Uy, paano nawala yun? Ito, ayun, sa hangin. Galing ah. Tuwan-tuwa sila ikaw, bayad ka ng bayad. Sinungaling pala. Hahanga ka pa sa magaling magsinungaling? Sana hindi. Blasphemy. Yung mga Halloween movies, ganyan yan, puro mura yan, puro mura. Mura ba? Sinong mura dito? Sana wala. Kung nagmumura ka, tigilan mo na yan. Amen? At huwag ka nang makisama sa mga palamura. Mahahawa ka dun. Tapos na tayo, sabi dyan, these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defile. So, nabanggit ko na yun. So again, maganda rin yung mga tinuturo ng ibang tao, maganda rin yung ibang religion. Pero pag may sinasabi ang Bible, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo, mas malinaw, ano susundin mo? Ang Diyos dapat. Eh paano pag hindi mo alam to? Nasabihin ito ang sinabi ng Diyos. Kilala si Kibuloy? Maloko-loko yun, di ba? Tatakbo pa kayo ng ano. Ang sabi ni Kibuloy, siya daw ang anak ng Diyos. Sabi ng Bible, si Jesus ang only begotten Son of God. Eh pag hindi mo alam to, hindi naniwala ka na dito sa sinabi ng tao. Nakita niyo yan? Kaya ano kailangan natin gawin? Maniwala sa Diyos. Pero alamin mo muna ito dapat. Kaya church kayo, mag-pray, magbasa. Hindi na, ano yung title natin? Blind Leaders of the Blind. Huwag kayo magtitiwala. Dapat alamin nyo agad. Pastor, totoo ba yung sinasabi ni ganyan? Sino ba yan? Alamin mo agad yun. Kasi nga, baka bulag yun eh. Kaysa ka pa. Ngayon, kung bulag ka, at least kung inakay na ka na hindi bulag, mapapabuti ka. Amen? Yes. So, sana wag din tayong bulag. Magbulag-bulagan, ha?
Sino dito ang, ano na yung mahirap gisingin? Sabi nila, sino mahirap gisingin dito? Sino masarap ang tulog, di ba? Masarap matulog, pero pag yung totoong tulog, pag ginaising mo yan, gising yan eh. Pero mahirap daw tulog, tulogin. Mahirap gisingin yung nagtutulog-tulogan, di ba? Gising na nga, tulog pa rin. Spiritually, ganun yung iba. Napatunayan mong mali na sila, kayo pa rin gumising. Nakakaawa, sana di tayo ganun. Amen? Amen? Amen. Okay, huwag tayong bulag, huwag tayong magpaakay sa bulag. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong masalita. Even na Panginoong Jesus, I pray, Panginoon, na tutunan namin pagkakaiba ng tunay sa hindi, ng sa Diyos at sa tao, pag-isya ng Diyos, pag-isya ng tao. Sumunod kami sa inyo sa inyong katotohanan. Tulungan niyo ng bawat isa, hindi sa parang bulag din kami, bilang na lang yung mga sala pa namin. So tayo pray, Panginoon, sa inyong biyaya, tulungan niyo kami, akayin niyo kami ng salita katotohanan. We pray kayo kung yung kalamihan sa dito, Lord, kailangan ko talaga ng aral. So we pray, Panginoon, manatili sila at least for 1 year. Especially, Panginoon, magtapat sila sa inyo, Lord, magpasa, mag-pray. Para ulit, Panginoon, sa mga ginabang. May pray yung patapat na likod niyo, Lord, at napalayan niyo, Lord. So, na po, Lord, again, may mula natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, this time, anong meron tayo na? Meron may verse. Sino po? Malahay.